Sa ating pong huli at ikatlong awit ng spiritual, muli po natin buksan ang ating mga hymnal book sa page 211, Whiter Than Snow. Page 211. Page 211, Whiter Than Snow, sing. Lord Jesus, I long to be perfectly whole. I want thee forever to live in my soul. Break down every idol, cast out every foe. Now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, look down from thy throne in the skies and help me to make a complete sacrifice. I give up myself and whatever I know. Now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, for this I most humbly entreat. I witness it, Lord, of thy crucified feet. By faith for my cleansing, I see the blood flow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Last stanza. Lord Jesus, thou seest I patiently wait. Come now and within me a new heart create. To those who have sought thee, thou never saidst no. Now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Amen. Ngayon pong hapon, sa muli po natin pakikinig at pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon, muli po natin tawagin ang ating mga ngaras, Pastor Norman Licares. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. Atin lang pong mamaya hintayin po natin ang ating mga kapatid mula sa Santa Maria, Bulacan. Parating na sila rito. Kaya lang, hindi ko lang alam kung anong oras sila makakarating. So, mayroon tayong Lord's Supper. At kung matapos ang ating preaching ay wala pa sila, hihintay natin. So, yung mga ating bisita na narito, ay pwede kayong mauna na mamaya. So abangan natin yung ating mga kapatid, no? Hintayin natin sila. Bago tayo mag-Lord's Supper pagkatapos nitong ating pananambahan. And then may mga
ilang mga announcement tayo, importanteng announcement. Meron tayong meeting mamaya. Meron tayong mahalagang pag-uusapan. Okay? So, panalangin natin ating mga kapatiran habang sila ay bumabiyahe patungo na ho dito. I hope makarating sila ng maaga-aga. Okay. So, ang ating pong worship service ay in-adjust na po natin. Paghapon ay 4 o'clock. Kaya lang talagang ito na siguro yung last na pag-join sa atin ng mga kapatiran natin sa Boracay, ang ating mission doon. Kasi next month ay i-organize na po sila sa last Sunday ng October, God willing. God willing. Then this coming Sunday ay church organization naman sa San Narciso. Kaya panalangin po natin yan. Saturday pa lang po ay babiyahin na po ako papunta po doon. Okay? So yan po yung mga nakaset up po nating mga gawain ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Sama niyo po palagi yan po sa panalangin. Yung mga missions. So buksan po natin muli ang ating pong mga Bible sa Matthew chapter 25. Akin pong ipinasya na ituloy na po yung ating serye ng pag-aaral tungkol sa parable of the 10 virgins. So kaninang maga, tinalakay po natin bilang introduction itong Matthew chapter 25. So atin pong itutuloy. And I hope matapos natin ngayong gabi. Pero kung hindi man, ay sa October nyo na po mapapakinggan ang part 3. So part 2 na ho tayo, no? Sa parable of the 10 virgins. Matthew chapter 25. Basahin natin pong muli ang talatang 1 hanggang 24. Ngayon naman, babasahin ko sa King James Version. Matthew chapter 25, verses 1 to 13. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa King James Version. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps, and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you. But go ye rather to them that sell and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage. And the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. May God bless the reading of His word. Shall we bow in prayer? Panginoon naming Diyos, lubos kaming nagpupurit na pagpasalamat, patuloy ang aming paglilingkod sa inyo sa araw na ito. Araw ng Panginoon, araw niyo po, araw ng Sabat, na dapat namin pangilin. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na muling maging katanggap-tanggap ang pananambahan at pagtitipong ito. Patuloy kaming humihiling ng iyong paglilinis sa aming lahat. Gawin niyo po kaming karapat-dapat. Ito pong mga paghahandog at pag-aalay, papurit, pasasalamat, pagsamba at paglilingkod, dalangin namin maging katanggap-tanggap po sa inyo. Patawarin niyo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na muli niyo kaming pahayagan, turuan, buksan niyo ang aming mga kaisipan sa katotohanan. Gabayan nawa kami ng banal na Espiritong, ang Espiritu ng katotohanan. Maintindihan namin, Panginoong Diyos, ang kalooban niyo. Maintindihan namin ang inyong mga gawa, ang inyong mga layunin, dealings, lalo na ho sa aming mga buhay. Makita namin ang aming mga sarili sa salamin ng iyong mga salita.
Ilantad niyo po ang tunay na nilalaman o kondisyon ng aming mga puso sa inyong harap. Pinapanalangin po namin aming Diyos, mga kapatid po namin na bumabiyahe papunta ho rito, galing pang Bulacan. Ingatan niyo po sila, Panginoong Diyos. Alisin niyo po ang anumang hadlang at balakid, makarating nawa sila ng ligtas, matiwasay, payapa, na walang anumang problema, sagabal at aberya. At aming makasama sa pananambahan, lalo po sa pagdiriwang ng hapunan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat na ito ay aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ngayon ay dadako tayo doon mismo sa mga kahulugan ng parable of the 10 virgins. Hindi ko intention na pumunta sa detail ng mga bagay na nakapalog po rito, kundi doon lang po sa mga mahalagang bagay na dapat po nating maunawaan at maintindihan. Kanina umaga ay ating pong tinalakay ang bilang introduction ang kahulugan ng parable of the 10 virgins o ang inilalarawan ng mga 10 birhen. And then tiningnan din po natin mga kapatid yung kahulugan noong puno ng igos. Kasi may kinalaman po yan sa Israel. Hindi, tiningnan din po natin yung paghukom na gagawin sa mga Hudyo o sa Israel. So ngayon, ay tutunghay tayo doon sa mga kahulugan ng talinghaga ng 10 birhen. Yan. Verse 1, isa-isay na po natin. Then shall the kingdom of heaven. The kingdom of heaven. Ano po itong kingdom of heaven? Now, the kingdom of heaven, this is the sphere of profession. Among the Jews, tulad doon sa Matthew chapter 13, ikumpara po natin sandali itong Matthew 25 doon sa Matthew 13, na nabanggit din po doon yung kingdom of heaven ng ilang beses sa Matthew chapter 13. Punta po tayo doon, Matthew chapter 13. Okay, nag-message po sa atin ang ating preacher Santo Tomas na po sila. Okay. So malamang mga 6 o'clock sila makakarating. Okay. Matthew chapter 13. Ang Matthew chapter 13, mga kapatid, ay nilalaman ng mga talinghaga po ito eh. Napakaraming talinghaga itinuro dito ng ating Panginoong Jesus. Narito po yung the parable of the sower na ipinahayag yung 4 na uri ng mga lupa na pinaghasikan ng binhi. Ayan ay larawan ng 4 na uri ng mga puso ng mga tao na tinatamnan ng salita ng Diyos. Yan ay sa talatang 1 hanggang talatang 9. And then pagkatapos niya sa talatang 24, yan. Ito yung parable of the tares among the wheat. Kung saan, hanggang talatang 43 yan. Kung saan, itong mga anak ng kaharian ay tinipon among the wheat, where the children of the kingdom are gathered, then, among the wheat. Look at in verse 25. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. Now, doon sa mga children of the kingdom, ang explanation nga pala niyan ay nasa talatang 38, verse 38. Sabi diyan, the field is the world, the good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one. Now, kung nasaan yung mga anak ng kaharian ay tinipon, na kung tawagin ay wheat, among the wheat, Satan, ang kaaway, the enemy, ay naghasik din. Ang inihasik ay tinawag ng Panginoong Hesus na damo, panirang damo. Na yung panirang damo, ang kahulugan niyan, ay children of the wicked one, in verse 38. But the tares are the children of the wicked one. So nakita nyo,
when the children of the kingdom are gathered, then among the wheat, Satan sows children of the wicked one. Sino itong mga children of the wicked one? They are the ones who profess or believe that they are also the children of the kingdom. Naniniwala sila, ipinagpapalagay nila sa kanilang mga sarili, at kanilang ipinapahayag na sila rin ay mga anak ng kaharian, hanggang sa ang mga anghel na isinugo ng Panginoon sa katapusan ng sanglibutan o panahon ay ibinukod sila. At doon nagkaalaman kung sino nga ba talaga ang totoo at kung sino ang hindi. Look at in verse 40. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of the world or the age. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them who do iniquity. Now, hindi ibig sabihin na itong mga tares ay nakapasok sa kingdom o kabilang na sila sa kingdom. Hindi. Yung sinasabi ritong they shall gather out of his kingdom, kasi nga pinapahayag nila na sila'y kabilang, sila'y parte ng kaharian. Pero ang totoo, hindi. Tanungin ko kayo, paano ba ang isang tao makakapasok sa kaharian ng Diyos? Hindi ba sa pamamagitan ng kapanganakang muli? Wala nang ibang paraan. In John chapter 3 verse 3, sabi ng Panginoong Hesus kay Nicodemus, malibang sa tayo panganak na muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. In verse 5, malibang sa tayo panganak na muli sa tubig at espiritu, hindi siya makakakita o makakapasok sa kaharian ng Diyos. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kinakailangan kang ipanganak na muli. Ang tanging paraan, parang isang tao ay makapasok sa kaharian o mapabilang sa kaharian, kinakailangan siyang ipanganak na muli. So meron po mga nagsasabi na sila ay kabilang ng kaharian, pero ang totoo, hindi naman nakaranas ng kapanganakang muli. Kaya ang tanong, ikaw ba'y nakaranas na ng kapanganakang muli? At tandaan nyo, ang kapanganakang muli ay isang bagay na hindi huyang ginagawa ng tao. Ang banal na espiritu po ang may akda ng kapanganakang muli. Ang banal na espiritu po ang nagsasagawa ng kapanganakang muli sa isang taong patay, spiritually. Binubuhay niya, binibigyan niya ng kamalayan, binabagong kanyang pag-iisip, binabagong puso, yung kanyang will ay kinikilos upang magawa niya ang iniuutos sa kanya ng Diyos na magsisi at sumampalataya kay Kristo Jesus at sumunod. So, imposible ang isang tao masunod ang hinihingi ng Diyos malibang siya'y panganak muna sa Espiritu. Kaya tayo naniniwala mga kapatid na ang inisyal na pagliligtas na ginagawa ng Diyos sa isang makasalanan ay nangyayari yan sa kapanganakang muli. Parang isang tao ay maligtas, kinakailangang maranasan niya ang kapanganakang muli. Hindi po makapagsisisi ang isang tao, hindi siya makapagsasampalataya hanggat hindi siya ipinapanganak ng Espiritu. Hanggat hindi nangyayari ang kapanganakang muli sa Espiritu. Pero nakita natin na mayroong mga tao nagkiklaim na sila'y kabilang sa kingdom. Pero ang totoo hindi. Sila ay children of the wicked one. At magkakaalaman yan sa huling panahon. Kung sino ang tares, kung sino ang wheat. Sa judgment day. So they shall gather out of his kingdom all things that offend and them who do iniquity. Kaya hindi mga totoo ito. No? Kunyari, mukha lang. Ang tares kasi, talagang sa malayo, mapagkakamalan mong wheat. Kamukhang kamukha ng wheat. Halos magkapareho. Tanging ang isang eksperto lamang na magsasaka ang makakaalam niyan, yung pagkakaiba. Kaya maraming madadaya talaga nitong mga tares. Mapagkakamalan mo talaga, ay Kristiyano yan. Kasi parehas ang ginagawa sa totoong Kristiyano. Parehas lang eh. At maaring isipin mo, maaring sa sarili mo, hindi ka magkakaroon ng duda o alinlangan na Kristiyano nga yan. Save nga yan.
Kasi ang pagkakaiba makikita sa ilalim, sa loob, sa puso. Doon makikita ang pagkakaiba. Ang tunay na Kristiyano, ang tunay na ligtas, binago ng Diyos ang puso. Yung hindi tunay na Kristiyano, walang pagbabago ang puso. Ganun pa rin. The same. Unregenerated. Yan. Tuloy natin ang basa. Anong gagawin dyan sa mga tinipon mula sa kaharian? Verse 42, and shall cast them into a furnace of fire, there shall be wailing and gnashing of teeth. Now, yung mga totoo, tinawag silang mga righteous. Saan sila pupunta? 43. Then shall the righteous shine forth as the sun. Palibasa, dala nila ang tunay na ilaw. Dala nila ang tunay na liwanag, ang liwanag ng ebanghelyo. Yan. Nasa kanilang buhay, nasa kanilang mga puso. Kaya sila'y magliliwanag na parang mga araw sa kaharian ng kanilang Ama. Who hath ears to hear, let him hear. Kaya haluan Nakita nyo? May tares, may wheat in the professing kingdom of heaven. Another example in verse number 47. The parable of the dragnet. Again, the kingdom of heaven is like a net that was cast into the sea. Tingnan niyo po ang nahuli. And gathered of every kind of fish. Ibig sabihin, ano yun? 48. Which when it was full, they drew to shore and sat down and gathered the good fish into the vessels, but cast the bad away. So merong good fish, may bad fish. In the professing kingdom. May tunay, may hindi. You see? Magkasama. And then 49. Ito ang explanation ni Jesus Christ. So shall it be at the end of the age and of the world. Judgment day. When Jesus Christ shall come back. Second coming, second phase. The angel shall come forth and sever. Sa King James Version, sever. Sa aking transliteration, separate. So there will be a separation. The bad or the good will be separated from the bad. The wheat shall be separated from the tares. So in that time or on that time, there will be a separation. The sheep from the goats. Yung sheep, dadalhin dun sa kanan, yung goats dadalhin dun sa kaliwang panig. You see? Separation. The wicked from the righteous. So nakita na natin, in the kingdom, in the professing kingdom, meron diyang wheat, meron diyang tares, meron diyang good fish, may bad fish, may sheep, may goat, my children of the kingdom, yun yung mga totoo na saved. Pero meron ding mga children of the wicked one. See? Haluan. Now, many other parables and exhortations ay meron ding ganitong mingled condition in view. Another example, in Matthew chapter 22, yung parable of the wedding feast. Yan. Na inihanda ng isang ama para sa kanyang anak. May mga inimbitahan, di ba? Now, ang gusto kong basahin natin yung verse number 11. Verse number 11. Sa Matthew chapter 22, pakita lang natin na may haluan. Matthew chapter 22, in verse number 11. And when the king came in to see the guests, he saw there a man. May nakita siyang lalaki, nakalubilo doon sa mga guests, who had not on a wedding garment. Wala siyang wedding garment. Kailangan nyo, required yun No? Doon sa wedding feast. Kaya nangyari ganito, verse 12. And he said unto him, Friend, how camest thou in here, not having a wedding garment? You see, napasama, napahalo. And he was speechless. Wala siya may sagot. Hindi nga niya siguro alam kung ano ba yung wedding garment. Kailangan ba yun?
O, kaya anong ginawa sa kanya? Verse 13, then said the king to the servants, bind him hand and foot and take him away and cast him saan? Into outer darkness. There shall be, sa outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen. So maliwanag, itong taong ito na napasama, dumalo bilang guest doon sa wedding feast, hindi saved. Kaya, hindi saved. Pero nakiki-save. Nakiki-kingdom. Yeah. Pero hindi naman talaga kasama sa kingdom. That's the parable of the wedding feast. Ganon din naman in Luke chapter 18, in verses 10 to 14. The parable of the Pharisee and the publican or the tax collector. Dalawang klase ng mga nagpapahayag. Isang ipokrito. Alam naman natin yung Pharisee, di ba? Nagmamayabang siya. No? Silang dalawa, nananalangin. Yung Pariseo nandun sa harap ng templo. Kapal ng muka. Tingnan nyo laman ng prayer niya, sarili niya. Di ba? Pinagmamayabang niya yung kanyang religious accomplishment. Pinagmamalaki niya yung sarili niya na siya'y matuwid. Tapos, kinukondinan niya yung publican. Sabi niya, hindi ako katulad niyan. Masamang tao yan. So, tingin niya sa sarili niya, matuwid siya. Self-righteous ang tawag diyan. Reliyosong tao. Eh, nung time na yon, ang mga publikano, ang mga tax collector, masama ang tingin sa kanila, mababa. Ang tingin sa kanila, mga manloloko, mandaraya, mga magnanakaw, mga makasalanan. Pero tingnan niyo panalangin niya. Sabi niya, hindi nga siya makatingin sa itaas eh. Nakayuko siya, dinadagukan niya ang kanyang dibdib. Dahil po sa kanyang kaabahan, kahihiyan, kasi tingin niya sa sarili niya makasalanan. Kaya sabi niya, Diyos, mahabag kayo sa aking isang makasalanan. Basahin niya sa talatang 18 o talatang 10 hanggang 14. You see, sa larangan ng relihiyon, may dalawang klase ng tao eh. Isang totoo, isang ipokrito. Yan. Di ba? Ganyan din ang ating teksto sa Matthew 25. Pupunta ho tayo sa Matthew 25. The kingdom of heaven, the sphere of profession. So, nasabi natin sa ating pag-aaral kanina na ito'y tumutukoy sa mga Hudyo. Alright? Mamaya paliliwanag pa natin yan mga kapatid. Now, may mga Hudyo, ilang mga Hudyo at this present time, they believe in Jesus Christ. Alam niyo ba yan? They profess faith in Jesus Christ. Pinapahayag nila na tinanggap na nila, kinilala na nila si Jesus Christ, na siya ang Messiah, na siya ang kanilang Savior, na siya ang kanilang Panginoon. May mga ganyan testimony na ho ngayon. At ang tawag nila kay Jesus, hindi ho Jesus eh, Yeshua. Yan daw ang proper name ni Jesus. They call him Yeshua. And for sure, and I'm so sure about this, that they are expecting someday Jesus will recognize them. That Jesus Christ will know them. I know you. Yeah, you are one of my servants. Yeah, I know you. Na you belong to my sheep. Yeah. So maasa sila na kikilalanin sila ni Jesus Christ. Pero may mga Hudyo, mga kapatid, na hindi nila kinikilala si Jesus Christ na Messiah. You see? Gayunpaman, lahat ng mga Hudyo, naniniwala sila sa isang Messiah. At lahat, o kung hindi man lahat, majority, no? Naniniwala sila na yung Messiah nila ay babalik or darating. Dapat pala darating, hindi babalik. Kasi nga, hindi sila niwala na yung dumating si Jesus Christ, Messiah. So may mga Hudyo na naghihintay sa pagdating ng kanilang Messiah. Lahat sila, ito ang importante, lahat sila nag-aabang sa pagdating ng Messiah.
Yan. Alright. Next, again in verse 1. 10 virgins. Look at that. Then shall the kingdom of heaven, tapos na tayo dyan, kingdom of heaven, be likened unto 10 virgins. Alright? Ano itong 10 virgins na ito? Itong 10 virgins na ito, mga kapatid, ito yung children of the kingdom. Pero hindi ito yung children of the kingdom sa Matthew 13. Take note, mga kapatid, magkaiba ho yun. Paano natin nasabing magkaiba yun? Kasi sa Matthew 13, it was clearly defined na yung with children of the kingdom. Okay? Mga saved po talaga ho yun. No? Yun yung righteous that shine forth in the kingdom of their Father. So, it is clearly defined kung sino yung children of the kingdom doon sa Matthew 13. Pero merong isa pang children of the kingdom na binanggit si Jesus Christ na hindi po yan related sa Matthew 13. Let's read Matthew chapter 8. Matthew chapter 8. Kaya depende po yan sa context. Titingnan palagi context. Kaya tayo palagi, lagi nating binibigyang emphasis, context, context, context. Matthew chapter 8. Look at in verse number 12. Number 12. But the children of the kingdom shall be cast out. Saan? Into outer darkness. Di ba kanina nabasa natin outer darkness kanina? There shall be parehas dito, there shall be weeping and gnashing of teeth. Pero take note, children of the kingdom, tawag sa kanila. Kaya napakalaking pagkakaiba ito. Huwag natin tong itutulad o sasabihin parehas po ito sa Matthew 13. Kasi itong children of the kingdom were cast out into outer darkness. You see? It tells yun Sa makatuwid, itong children of the kingdom, mga tares. And they were cast out into outer darkness na doon may weeping and gnashing of teeth. Now, sino ito? Israel. Pag tinignan yung context, tingnan nyo ang pangyayari kasi dito, merong centurion sa verse 5. Ang centurion, hentil yan. No? Pag sinabing centurion, pinuno yan ng 100 sundalo. Kaya nga, century, 100. Yan. Meron siyang servant na may sakit sa verse 6. Alright. Lumapit siya kay Jesus Christ para sa kanyang servant. Kaya itong centurion na to mapagmalasakit para pagalingin. Sa verse 8, sabi niya, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. Wow! What a faith! Panginoon, hindi nyo na kailangan pumunta pa sa aking bahay, nakakahiya. Isa pa, hindi ako karapat-dapat na ang isang Panginoon na katulad nyo. Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari, pupunta sa aking tahanan. Ako isang abang tagapaglingkod lamang. Sabihin na lang ho ninyong salita, gagaling ang aking alipin. What? Ganun siya naniniwala kay Jesus Christ? Bakit? Gaano ba niya kakilala si Jesus Christ? Kaya sa salita lang ni Kristo, gagaling na hindi na kailangang pumunta doon sa kanyang servant. You see? Nung narinig yan ni Jesus Christ, nagulat siya. Nagulat siya. Tingnan nyo, sabi dito. In verse 10, when Jesus heard it, He marveled. You see? He marveled. Nagtaka siya. Tandaan nyo, hentil to hentil. Nagtaka, nagulat ang Panginoon and said to them that followed, mga Hudyo, sabi niya sa mga sumusunod sa kanya na mga Hudyo, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Teka, ilang taon na bang nagtuturo ang Panginoong Sus sa mga Hudyo? Tandaan nyo, hindi pa siya nagtuturo sa mga hintila, sa mga Hudyo lang siya nagtuturo.
ang ministry ni Jesus Christ ay sa mga Hudyo lang, hindi sa mga Hintil. Pero nakatagpo siya ng isang Hintil na mayroong tinawag niyang great faith, na hindi niya nasumpungan sa mga kababayan niyang mga Hudyo. Kita niyo yan? Yun ang konteksto niyan. Kung sino pa yung Hentil, doon pa niya nakita yung great faith. Samantalang dito sa mga kababayan yung mga Hudyo rin, wala. Kaya namang Panginoon, sa Hentil ko pa nakita ang great faith na hindi ko nakita in Israel. You see that? That's the context. Kaya ito sabi niya sa verse 11. Ito sabi niya, verse 11, and I say unto you that many shall come from the east and west. Sino yung many na yon? Sino yung pinatutungkulan niya? Hindi ba Gentiles? Kasi kasama na yung east and west. West, alam niyo naman, west. Andyan yung America, Europe. Mga Gentiles yun You see? East, pero kasama rin ang east. Kasama tayo doon, east tayo Far east. Or southeast. Diba? From the east and west. Nabanggit ko, far east, mga iglesia pala nagsasabi yung malayong silangan, Pilipinas daw yun. Hindi tayo yun. Hindi tayo tinutukoy yun. Si Persia yun si Haring Cyrus. Pero dito, east at saka west pinagsama. Manggagaling sa east and west. Anong mangyayari? And shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob. Saan? In the kingdom of heaven. You see that? Saan sila uupo? At kasama, nino? Hindi ba ito yung mga patriarka? Si Abraham, Isaac, at Jacob. Di ba mga patriarka yan? Makakasama nila ang mga Hentil. Nakaupo, anong ginagawa nila? Hindi nagse-celebrate. Kumakain, umiinom. Samantala, but 12, the children of the kingdom shall be cast out. Sino yan? Israel. Mga Hudyo. Cast out sila, nasa outer darkness sila. There shall be weeping and gnashing of teeth. Kaya napakaliwanag mga kapatid na yung children of the kingdom ay Israel. Ang Israel ay tinawag na children of the kingdom. You see? Ito po ang comment. Tiningnan ko rin ang comment dyan ng ilang mga Bible commentators kung ano ang ibig sabihin ng children of the kingdom at sinong pinatutungkulan dyan. Ito yung comment ni John Gill, yung paboritong commentator ng mga Baptist. But the children of the kingdom, the Jews. Yun agad ang banat niya The Jews, who were subjects of the kingdom. You see that? Do you hear that? Understand? And commonwealth of Israel, from which the Gentiles were aliens. And besides, had the promise of the gospel dispensation, sometimes called the kingdom of heaven. And by them, meaning the Jews, often the world to come. And were by their own profession and in their apprehension and expectation, children and heirs of the kingdom of glory. Kaya kita nyo, ang mga Hudyo ay inaasahan nila, inaakala nila, ine-expect nila na sila ay mga children of the kingdom, kaya mapapasama sila sa kingdom. Kasi nga mga Hudyo sila Naniniwala ang mga Hudyo na sila ay binhi ni Abraham. Kaya may karapatan sila sa kingdom. Yan ang paniwala ng mga Hudyo. Pero dito, sabi ng Panginoon, nasa labas kayo. Ang mga Hintil ang nasa loob. Sa kingdom. You see? Now, sino itong mga Hintil na nakapasok sa kingdom? Yan yung mga elect Gentiles. Mga nakaranas ng kapanganakang muli. Nauna pa silang nakapasok doon sa kingdom kaysa sa mga Hudyo. You see that? Yan po, ibig sabihin niyan mga kapatid So, naintindihan natin.
ang mga Hudyo ay by nature heirs of the divine kingdom. Gayunpaman, sila hindi makakasama. At yan ay napakaliwanag, mga kapatid. May mga Hudyo hindi makasama. Sa Acts 13:46, nung si Pablo bumaling na sa mga hintil, kasi itinakwil na ng mga Hudyo ang ebanghelyo. Basahin nga ho natin yun. Acts 13:46. Yeah. So may mga Hudyo tinakwil na eh. Kaya nga si Pablo at si Silas bumaling na, o si Barnabas bumaling na sila sa mga hentil. Kaya naman yung mga hentil, tuwan-tuwa. Acts chapter 13 verse 46. Scripture interprets Scripture. Acts 13 46. Yeah. Tingnan muna natin ang kwento kung bakit bumaling sila Pablo at Bernabe sa mga hentil. 44. And the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God. But when the Jews, take note of that, mga Hudyo, saw the multitudes, they were filled with envy. Nainggit sila. And spoke against those things which were spoken by Paul. Kinontra nila, inoppose nila si Pablo. Inoppose nila, kinontra nila mensahe ni Pablo. Contradicting and blaspheming. Ganyan talaga mga Hudyo. Tigas ng ulo talaga, ano? Now, anong nangyari? Anong reaction ni Paul? 46. Then Paul and Barnabas grew bold and said, it was necessary that the word of God should first have been spoken to you. But, dahil pinakita nyo, seeing you put it from you, and judge yourselves unworthy of eternal life, or everlasting life, lo, we turn to the Gentiles. Ayan na. See? Kaya itong mga unbelieving Jews na itinakwil ang gospel, tinakwil si Jesus Christ, itatakwil din sila ng Panginoong Yesus. Hindi sila makakapasok sa kingdom. Doon sila sa outer darkness, kung saan naroon ang weeping and gnashing of teeth. Tinawag silang, children of the kingdom. Pero hindi ibig sabihin children of the kingdom, automatic. Save sila. You see that? Nasa labas eh. Kasi ganyan nga paniniwala ng mga Hudyo, sila ay children of the kingdom. Di ba nga, nung nakausap nila si Jesus Christ, duda sila kay Jesus Christ, kine-question nila si Jesus Christ. Anong pinagmamayabang nila kay Jesus Christ? Kami ay binhi ni Abraham. Di ba? Sa John chapter 8, kita ni Jesus Christ, kayabangan ng mga kababayan niya eh. Hudyo eh. Akala nila may outright automatic na magiging kabahagi sila ng kingdom. Hindi pwede yun unless na mag-believe sila kay Jesus Christ. Yeah. Pero ayaw nila maniwala eh. Rejected nga siya eh. O, paano siya makakabilang sa kingdom ni Jesus Christ? Mismo yung hari ng kingdom, ni-reject nila. Kaya huwag nilang pagmamayabang yung pagiging children of the kingdom nila. Doon sila sa outer darkness. Naunawan niyo po, mga kapatid? Yan ho eh. So yan po ang una nating basihan, ebidensya na itong 10 virgins tumutukoy sa Israel. Okay? Pangalawa, ang Israel ay tinawag na virgin. Alam niyo po, sa Bible, ang salitang virgin, pag-usapan natin sa salitang virgin, ay ginagamit at tumutukoy sa iba't ibang mga bagay. Depende po yan sa konteksto ng talata. Ito, halimbawa, ang salitang virgin ay tumutukoy sa isang tao, lalaki man o babae, na hindi pa nakaranas ng sexual intercourse. Birhen. Ibig sabihin, hindi pa yan nakapag-asawa. Unmarried. So, it refers to a person, male or female, who has not had sexual intercourse. Meaning, unmarried. Doncelya. Example, Mary, the mother of Jesus. Diba? Hindi siya nagsiping ni Joseph. See? Anong sabi ng Bible? Doon po sa Matthew 1:23. Matthew 1:23.
Matthew 1:23. Behold, a virgin, you see, shall be with a child, or shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. You see, virgin. Pero nanganak. Pero hindi siya nakaranas na sumiping sa lalaki. Pero virgin, tinawag siyang virgin. Kanina sabi natin, hindi ako conforme doon sa 10 dalaga. Dalaga nga, hindi na virgin. May ganun di ba? Dalaga. Dapat virgin. Pag sinabi virgin, hindi pa naka-experience yan ng sexual intercourse. Kaya tama, dapat virgin, tulad ni Mary. Again, in Luke chapter 1, in verse 27. Luke 1:27, ang sabi ron, to a virgin, espoused to a man, whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name, inulit-ulit, was Mary. Okay? Another instance, in Revelation chapter 7, verses 1 to 4, yung 144,000 na maliligtas sa bayang Israel, 12 sa lipi ni Dan, 12,000 sa lipi ni Gad, sa lipi ng Levi, Judah, etc. 12,000, 12. So 12 times 12, 144,000. Right. Look at in verse number 1 of Revelation chapter 14. Revelation chapter 14, verse 1. And I looked, and lo, a lamb stood on Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their foreheads. Now, sino ito? Nabanggit ang unang, ang 144,000 unang nabanggit sa Revelation chapter 7. So, yun muna ang ating tingnan, mga kapatid. Revelation chapter 7. Para maintindihan natin. Alright. In verse 2. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the 4 angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea. Verse 3, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed, sino? The servants of our God in their foreheads. Now, sino ho ito? 4, and I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. 12 tribes, sa bawat tribe, 12,000. Kaya 144,000. Ngayon, para mas lalo pa nating maintindihan at makilala kung sino itong 144,000 na ito. Ano? Kasama ba ang lalaki at babae ba ito? May mga bata ba dito? Ito yung mga mga saved Jews. Elect Jews ito kasi tinataka na sila ng pangalan ng Diyos eh. Yun na yun sa chapter 14. Tingnan natin. Chapter 14 verse 1. Ang itinatak pala sa kanila pangalan ng Ama. His father's name written in their foreheads. Para mas lalo pa nating makilala. Verse 4. These are they who were not defiled with women. Never been kissed, never been touched. Women. Hindi sila na-defiled with women. Ano sila? Ay di maliwanag mga lalaki. Di ba? For they are virgins. Mga lalaki, virgins. So yung 144,000 pala, puro pala mga lalaki yun. Di ba na? Na mga single pa yan, at hindi lang single virgin. These are they who follow the Lamb wherever he goeth. These were redeemed from among men. Kaya particular redemption. Redeem sila from among men. So, ibig sabihin, mayroong mga hindi na redeem. Di ba?
Kaya hindi ho universal redemption. Hindi ho universal atonement ang ginawa ni Jesus Christ. Particular redemption for a particular people lamang namatay si Jesus Christ. Tulad nito, redeemed from among men, the first fruits unto God and to the Lamb. Maliwanag? So, ayan. Sa konteksto, nakita natin yung kahulugan ng salitang virgin. Tumutukoy sa isang morally chaste person, whether a man or a woman. Next, ang virgin tumutukoy din sa church ni Jesus Christ. Sa isang church, bilang isang chaste virgin. For example, ang church sa Corinth. Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11. So ito naman tumutukoy sa church ni Jesus Christ bilang chaste virgin. Yeah. Morally chaste, spiritually chaste, dalisay. 2 Corinthians chapter 11. Kita niyo yung pagkakaiba no kanina sa pagiging talaga moral yung tao dito church. 2 Corinthians chapter 11. Look at in verse number 2. Number 2. For I am jealous over you. Sino ba kausap ni Paul? Church. Corinth church. Jealous si Paul sa kanila with godly jealousy. Why? For I have espoused you to one husband. Sino yun? Jesus Christ. That I may present you as a chaste virgin to Christ. Church yan. Sa Ephesus, ganun din. Sa Ephesians chapter 5, verse 19, kung di ang kakamali. That He might sanctify them through Thy word. Ganito po pagkakasabi. Ephesians chapter 5, verse number verse number 26. Yan. O 25 muna. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church. Yun, maliwanag, church. And gave Himself for it. Bakit? That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. For what reason? For what purpose? That He might present it to Himself. A glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. In other words, chaste virgin. Morally chaste. Doctrinally chaste. Sound in doctrine. Hindi pwedeng paghiwalay niya, doctrine and moral. Hindi ka pwedeng maging morally chaste kung walang doktrina. Ang doktrina nga magpapabanal sa atin ang katotohanan. Thy word is truth. Sanctify them, sabi ni Jesus Christ sa Father, John 17:17. Sanctify them through Thy truth. Thy word is truth. Yun ang makapagsasanctify sa church, the word of God. Kaya nga lagi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Doktrina ang pinag-aaralan natin, truth. At pagkatapos, i-apply natin, gagawin natin. Para maging chaste virgin tayo as a church. Para pagdating ni Jesus Christ, maging karapat-dapat tayo, pakakasalan. Kaya mga kapatid, magsikap po tayo. Unang-una, be a part of Christ Church. Pag hindi ka pa member ng body ni Christ, hindi ka kasama sa pakakasalan niya. At dapat yung true church ang pipiliin mo, hanapin mo, yung chaste virgin, pagdating sa doctrine, pagdating sa kanilang mga pamumuhay. Namumuhay sila sa kasakdalan, sa kabanalan, sa katotohanan, at sa katuwiran. Yan ang totoong church ng Panginoon. Kaya yung mga aral, yan ang nagpapadalisay, nagpapabanal sa kanila. Kaya mahalaga ho ang katotohanan, mahalagang salita ng Diyos. So yun, dalawa na, no? Tao, lalaki man o babae, na hindi pa nakaranas ng sexual intercourse. Ang virgin ginamit din sa isang chaste virgin church. Pangatlo, ginamit ang salitang virgin sa isang nation. Bansa. At anong bansa ang tinutukoy natin? In this case, Israel. Anong mga prueba natin? Lamentation chapter 2, verse 13.
Marami yan. Babasahin natin. Lamentation chapter 2. Panaghoy. Pagkatapos ng Jeremiah ay panaghoy. Isaiah, Jeremiah, Lamentation. Bago mag-Ezekiel. Lamentation chapter 2 verse 13. Listen to this. Ganito ang sabi. What things shall I take to witness for thee? What things shall I liken to thee? O daughter of Jerusalem. What shall I equal to thee that I may comfort thee? O virgin daughter of Zion. See that? Liwanag? Tinawag siyang virgin daughter of Zion. For thy breach is great like the sea, who can heal thee? Meaning, the whole people. People po ang tinutukoy dito. The people of Israel. See? Another verse. Hindi lang yan, ha? Isaiah chapter 37. Isaiah chapter 37. Diba, maliwanag, bansa ang tinutukoy ko dito. Tinawag na virgin, bansa, mga tao. Isaiah 37. Look at in verse number 22. This is the word which the Lord hath spoken concerning him, the virgin. Sino yun? The daughter of Zion. Meaning Israel. Hath despised thee and laughed thee to scorn. Yun nga lang. Taksil. Salbahe. The daughter of Jerusalem hath shaken her head at thee. See? Ano pa? Dalawa na yan. Gawin nating tatlo. Jeremiah 18. Pero marami ho yan. Hindi lang yan dalawa, hindi lang yan tatlo. Madami ho yan eh. Kung titingnan natin lahat yan, ubus ang oras natin. So dito na tayo sa Jeremiah chapter 18, verse number 13. Jeremiah 18:13. Therefore, thus saith the Lord, as now among the heathen or nations, meaning Gentiles, who hath heard such things? The virgin of Israel hath done a very horrible thing. So kita nyo, kahit virgin, gumagawa ng horrible thing. Kasi nation ang tinutukoy dito. So this is the congregation of Israel. The virgin of Israel hath done a very horrible thing. Meaning, the people of Israel, the congregation of Israel, the people of the Jews, ironically so called. Kasi, bakit sila tinawag na virgin? Kasi, they had been espoused to the Lord. You see? Ang Israel, yan eh, itinutuloy na asawa ng God the Father. At kaya tinawag na virgin kasi dapat manatili silang pure and incorrupt pagdating sa pagsamba nila sa Diyos. So in this sense, ang salitang virgin ay ginamit as a personification, tama ba? Yung ating figure of speech. Ginamit na personification of a nation. Now, in the Bible, yung personification of nations and cities as females, that is a common figure. That is a common figure. Hindi para sa salvation ang ginamit dito, in this particular text natin sa context, hindi ito ginamit yung salitang virgin para sa salvation. Kaya hindi ko muna sinabing virgin, salvation. Titingnan mo yung context, paano ginamit. Ginamit po ito bilang isang nation, the people of Israel. Another example, yung salitang nation, yung salitang virgin, hindi lang sa Israel ginamit, maski hindi Israelita, maski hindi Israeli, ang Babylon ay tinawag na virgin. Babylon! Isaiah chapter 47, verse 1. Tingnan nyo, verse 1. Come down and sit in the dust, O virgin daughter of Babylon. O kung mo ba tinawag na virgin, saved to?
Hindi salvation pinag-usapan dito. Nation. You see? Na bakit tinawag siyang Virgin Daughter of Babylon? Tiningnan ko yung commentary. Humingi ako ng tulong sa mas marunong kaysa sa akin. Itong sabi ni John Gill. The Babylonish monarchy called a virgin because it had never been subdued and conquered from the first setting of it up. Kaya tinawag na virgin. Hindi pa nako-conquer, hindi pa nalulusob, hindi pa napapasok ng mga kaaway. You see the connotation ng salitang virgin? Not until it was conquered by King Cyrus. Hindi na virgin. The Persian king. This was the first time that Babylon was taken, and also because of the beauty and glory of it. See? Next, Tyre. Ang Tyre sa Bible tinawag ding virgin. Hindi ho yan Israel. Tyre. Isaiah 23, verse 12. Isaiah 23, verse 12. And he said, Thou shalt no more rejoice, O thou oppressed virgin, the daughter of Sidon, or Tyre. Arise, pass over to Kittim, there also shalt thou have no rest. You see? Oh, Gentile yan. Or, yes, Gentile. Tama? O thou oppressed Tyre. Now, bakit tinawag na virgin? Itong sagot. Tyre is called a virgin because of her beauty, pride, and lasciviousness, and because never before subdued and taken. You see that? And oppressed, because now deflowered, ransacked, plundered, and ruined by Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar din ang nakasira ng kanyang virginity. As a nation. See that? As a nation. Another. How about Egypt? Ang Egypt tinawag ding virgin. Tingnan natin. Jeremiah 46. Verse 11. Isaiah, Jeremiah 46. Yeah. Verse 11. Egypt, tinawag ding virgin. Hindi salvation ang tinutukoy dyan. 46 verse, ang sabi ko? 11. Go up into Gilead and take balm, O virgin, the daughter of Egypt. So mga tao tinutukoy dito. In vain shalt thou use many medicines, for thou shalt not be cured. Again, this is referring to the kingdom of Egypt. At tinawag na virgin because of its glory and excellency, and because, gaya pa rin ng paliwanag sa Babylon and Tyre, ay hindi pa nako-conquer ng kaaway. Hindi pa napapasok ng kaaway. Hindi pa na nagagapi and brought under the power of another country. So ngayon, balik tayo ho sa Israel. Tinawag silang virgins dahil God deals with them as a nation. Ang Israel as a nation ay espoused to God. You see? Yun nga lang, sila yung mga virgin na taksil, salawahan, mangangalon niya. Yan ang complaint ng Diyos sa kanyang bayang Israel sa pamamagitan ng propeta Ezekiel. Tingnan natin ang reklamo ng Diyos tungkol sa kanyang asawa. Ezekiel 23. Look at in verse 1. The word of the Lord came again unto me, saying, Son of man, there were two women, the daughters of one
mother. Yan. And they committed whoredoms. Anong whoredoms? Harlotries. Patotot. Mga babaeng mababang lipad. Yan. Mga kalapating mababang lipad. Saan? Sa Egypt. They committed harlotries in their youth. There were their breasts pressed, and there they bruised the breast of their virginity. Wala na. Hindi na donselya. Nagpagahasa ba naman? Nakiapid ba naman? At sino ito? Anak yan ng isang nanay. Diba? Sino ito? And the names of them were Ohola. Siya yung panganay, the elder. And Oholiba, her sister. And they were mine, and they bore sons and daughters. These were their names. Samaria is Ohola, and Jerusalem, Oholiba. Ano yan? Samaria and Jerusalem. Israel. Bakit dalawa? Dati isa lang, Israel. Nahati. Nagkaroon ng civil war sa panahon ni Rehoboam. Nahati ang Israel sa dalawa. Di ba? Yung isa tinawag na Israel, ang capital city, Samaria. Yung isa tinawag na Judah, ang capital ay Jerusalem. So dalawang kingdoms na nahati. Yun po ang larawan ng dalawang babae galing sa isang nanay na mga patotot. See? Virgin yan. Ngayon, nagpaabuso. Ibig sabihin, nakiapid sa ibang mga bansa. Sa halip na sila ay naging tapat sa kanilang Diyos, sa halip na sila ay umasa sa kanilang Panginoon, mas nag-rely pa sila, mas umasa pa sila sa mga bansa. Kaya nasaktan ng Panginoon sa kanila. Pag may problema sila, nilulusob sila ng kanilang mga kaaway, mas tatakbo pa sila sa Egypt. Mas tatakbo pa sila sa Assyria. Sa halip na tumakbo sa Panginoon. You see? Yung tiwala nila, yung pag-asa nila, nasa mga tao. Ano sabi ng Panginoon kay Jeremiah? Sumpain ang tumitiwala sa bisig ng laman at hindi sa Panginoon. Jeremiah chapter 17. Kaya masama loob ng Diyos sa kanila. Ito pa, yung mga bansang tinakbuhan nila, mga pagano yon, mga sumasamba sa Diyos-Diyosa. Akalain ninyong ginawa din nilang Diyos yun? Ang mga Hudyo, ang mga Israelita, sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Tinakwil nila ang kanilang Diyos. Mga panambangayan sa mga Diyos-Diyosan noong panahon. Nagat ang Diyos, sama ng loob. Nasa 10 utos pa naman yun. Number 1 sa utos ng Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Nandun si Moses sa bundok ng Sinai. Kasalukuyan, binibigay ng Diyos yung utos. Nung naibigay na yung utos, pagbaba ni Moses, nakita ni Moses sa mga tao, sumasamba na. Sa baka, sa guya, golden calf. Di ba mapangalunya yon? Naghahangad kasi ang Diyos ng allegiance, faithfulness, para lang sa Kanya. Salawahan tong mga Hudyo, salawahan tong mga Israelita, kanyang bayan. Nung nahati pa, parehas din ang nanay nila. Salawahan din. Si Ohola at saka si Oholiba. So yan, tinawag silang virgin. Kaya bansahon tinutukoy dito. Maliwanag po. Ngayon, ito tanong. Kung ba tinawag na virgin ng Israel? Lahat ng Israelitas Ang 10 virgins na tumutukoy sa Israel ay virgins in profession. Mga nagpapahayag, professors of religion. You see? Gaya ng
Sinabi na ng Panginoon sa mga aral niya, sa mga turo niya, tulad ng Matthew chapter 7, verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa karya ng Diyos. Tingnan po natin yun, mga kapatid. Matthew chapter 7. Tandaan nyo ang tinuturo ng Panginoon dito, mga Hudyo, hindi yung mga Hintil. Ang audience niya, mga Hudyo. Matthew chapter 7, verse 21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Di ba, anak? Di ba? Outer darkness sila. There shall be weeping and gnashing of teeth. Kasi hindi lahat ng mga Hudyo makakapasok sa kingdom. Hindi ko kumikilala, Jesus is my Lord. Okay, the Messiah is my Lord. Hindi guarantee yun. Kundi, but he that doeth the will of my Father who is in heaven. 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have we cast out devils or demons? And in thy name done many wonderful works. Kita nyo, ginagamit nila pangalan Jesus Christ. Mga kababayan ni Jesus Christ yan, ha? And then, I will profess unto them, I never knew you. Dinis-own sila ng Panginoon. Depart from me, ye that work iniquity. More of that sa mga susunod pa nating pag-aaral. Again, in chapter 15, tingnan nyo, mga Hudyo pa rin ang tinutukoy dito ni Jesus Christ na mga religious hypocrites. They are virgins in profession. Matthew 15, verse 8. O, 7 muna. Ye hypocrites. Kita nyo, mga hipokrito. Plastic lang pala itong mga to. Mapagpaimbabaw. External lang, religion. External, panlabas lang talaga eh. Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you. Sino yung you? Sino yung pinrapisay ni Isaiah? Di ba maliwanag mga Hudyo? Israel? Oh. Saying, these people, sinong people yan? Mga Hudyo. These people draweth near unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Wala naman talaga yung puso nila eh. Edi, hipokrito nga. Mapagpaimbabaw, kasi walang lalim eh. Ito yung relihiyong walang lalim. Mag-ingat tayo mga kapatid. Baka ganyan din tayo. Tagapagpahayag lang tayo ng ating mga bibig, pero yung puso natin, hindi naman talaga nabago ng Panginoon. Wala naman talaga sa loob eh. Kaya nga suriin natin ating mga puso. Tunay nga ba tayong mga mananampalataya? Tunay nga ba tayong mga tagasunod ni Jesus Christ? O baka hanggang bibig lang? Wala sa puso. Dahil ang puso wala sa Kanya. Their heart is far from me. Yung puso hindi talaga na-convert. See? Yan ang delikado. Hindi nakaranas ng internal change. Hindi nakaranas ng kapanganakang muli. Yung saving power ng Diyos, yung saving grace ng Diyos, hindi umabot sa puso. Kaya wala pa rin pag-aayon. Tuloy, ito lang ating mga kapatid. Praise God. Nakarating ng maluwalhati. Okay. Abot pa kayo. Kaya tatapusin ko na to hanggang alas 9. Amen. Okay. Salamat sa Panginoon. Dala nilang alam baby. Dalawa. Dalawang angel. Ano yun? Bibinyagan natin? Kaya dinala nyo na dito. Praise God. Salamat. Nakarating kayo ng maluwalhati. Salamat sa Panginoon. Okay. Alright, so tuloy po tayo mga kapatid. Yeah. Kaya hindi lang tayo, ganyan eh. Maging sa mga Hudyo, may ganyan din. Oh. Sila nga nagpaumpisan yan eh. Yung kaipokrituhan. Mga religyoso yan ha. Mga religyoso. And then, tuloy natin in verse 9. But in vain they do worship me. O see, sumasamba rin. Mga reliyosong tao din to. Katulad din ng Pariseyo, nanalangin. Diba? Nanalangin din siya. Kala niya kasama siya sa kingdom.
teaching for doctrines, the commandments of men. Pero hindi mga totoo. Walang internal change. The saving grace of God has never been wrought in their hearts. Never. Kaya siguro din natin mga kapatid na talagang may ginawa ang Diyos sa puso natin. You see, salvation must be experimental. Amen. Lagi ko yan sinasabi. Salvation must be an actual experience na talagang naranasan mo, may ginawa ang Diyos sa puso mo. May ginawa talaga. Na mismo ikaw hindi mo nagawa. At hindi mo kailanman magagawa. Yan ang kaligtasan sa biyaya. Walang parte ang tao. Walang bahagi. Maski yung pagsisisit, pananampalataya, galing lahat yan sa Diyos. Hindi naman galing sa atin yan. Hindi man tayo makapagsisi. Kung hindi tayo binigyan ng pananampalataya o ng pagsisisi, hindi natin magagawang kasuklaman at kamuhian ng ating mga kasalanan. Kung hindi tayo kinilos ng Diyos, hindi tayo nilagyan ng Diyos sa ating mga puso ng banal na takot sa Kanya. Yung takot sa Diyos, pagka ang tao kasi nagkaroon ng takot sa Diyos, lalayuho yan sa kasamaan. Lalayuho yan sa kasalanan. The fear of the Lord is to depart from evil. By the fear of the Lord, Solomon said, men depart from evil. At sa pamagitan din ng takot ng Panginoon, hindi sila hihiwalay sa Panginoon. Yes. At kaya rin tayo nakapagsampalataya dahil kaloob din ng Diyos yan. Hindi po katutubo ang sa isang tao makasalanan ang magtiwala kay Kristo. Sapagkat ang taong patay sa kasalanan, natural na nagtitiwala sa kanyang sarili para siya maligtas. Hindi kay Kristo. Sa sarili niyang magagawa para siya makapasok sa langit. Pero yan, ginawa sa atin lahat yan ng banal na Espiritu sa kapanganakan muli. Sa mga Hudyo may ganyan din. So primarily, mga Jews ang tinutukoy dito ni Jesus Christ. Agree? Oh. Diba? Ito pa, Titus chapter 1, verse 16. Mga Hudyo ho ito. Titus chapter 1, verse 16. Pagkatapos ng Timothy, 2 Timothy, Titus chapter 1, verse 16. They profess. Oh. Profess lang. Nguso, bibig. Nagpapahayag that they know God. Sino yung they? Sino yung they profess? Sino yung that they know God? Ha? Hanapin natin yan. Okay. Dito sa verse number 10. Ayun, nakita ko na. Verse 10. Yan ang context niyan eh. Ito yung mga vain talkers and deceivers. For there are many unruly and vain talkers and deceivers, especially they of the circumcision. Pag sinabi mong circumcision, tumutukoy ito sa mga Hudyo. Ito yung mga nagpapanggap na mga tagapagturo. Kala mo mas magaling pa sila kaysa sa mga hintil. Yan. Yan ang binabakbakan dito ni Pablo. Verse 11, na yung mga bibig nila dapat matigil. Kasi nagkakalat sila ng maling aral. May nagtuturo sa kanila, hindi lang daw sapat na sumampalataya kay Kristo, kailangan magpatuli din. Kailangan sumunod din sa mga kautusan ni Moses. Yun po yun. Yung of the circumcision, mga Hudyo yan. Yung mga hintil, gusto nila sumunod sa kanilang kostumbre. Yeah. Kaya sabi ni Pablo, yung mga yan, nagtuturo ng mga ganyan, mga bibig niyan must be stopped, who subvert whole houses, teaching things which they ought not for filthy lucre's sake. Yeah. Kaya dapat siya i-rebuke. Kaya sabi ni Pablo sa verse 14, not giving heed to Jewish fables. O kaya mga Hudyo yan. Jewish fables and commandments of men. Yun ang tinuturo na, kaya sumunod kayo sa mga Jewish fables. So ang context, ayan na, 16,
they profess that they know God. Ganyan naman Hudyo eh. But in works, they deny Him. Being abominable and disobedient and unto every good work, reprobate. Yan ang dahilan kung bakit sinabi rin ni Apostle Paul na hindi lahat ng mga Israelita ay Israelita nga. Romans 9:6. Not as though the word of God had taken none effect, for they are not all Israel, which are of Israel. See? Romans 9:6. Basahin na rin natin yung verse 27. Isaiah also crieth concerning Israel. Maliwanag. Pasok pa rin tayo sa pinag-uusapan natin, sa context, Israel ang pinag-uusapan natin. Kasi yun yung 10 virgins. Israel. Though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved. Kaya nga yung 5 foolish virgins, kahit virgin sila, hindi sila saved. Kasi mga Hudyo yun, na mga rebelde, mga hindi naniwala, hindi sumampalataya. So maliwanag po mga kapatid. So, naayos na natin yung issue tungkol sa 10 virgins. Di ba? Liwanag, Bansaya, Israelia. Consistent pa rin tayo sa ating interpretation, context, sa Matthew 24, Matthew 25. Next, balik tayo sa Matthew 25. Matthew chapter 25. Anong susunod? Verse 1. Yan. Who took their lamps. Kasi nga, ito yung lamp of profession in their hands. Mga nagpapahayag eh. Kristiyano din kami. Lord, Lord, have we not prophesied in Thy name, and in Thy name cast out demons, and in Thy name prophesied, in Thy name we preached. Lord, Lord. Yun. Kaya may dala rin silang lamp. Lamp of profession in their hands. Next. And went forth to meet the bridegroom. Bago yan, nakaligtaan natin yung 10 virgins. Yeah. Virgins in profession. Alright. 5 wise virgins in verse 2. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. So, ano ibig sabihin? Unahin muna natin yung 5 wise virgins. Ito yung mga saved, elect Israelite. Ito yung mga elect according to the election of grace. Ito yung mga sincere Christian Jews who are called wise virgins. Kasi sabi ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy 3:15, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make you wise unto salvation. Kaya wise. Naligtas eh. You see? That which are able to make you wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Kaya save yan. Sa Matthew 7:24, inihalintulad ang Hudyong save sa wise man. Basahin natin, Matthew 7:24. Ito yung mga nakinig at tinupad ang salita. Tandaan nyo nakinig at tinupad. Hindi nakinig lang. Kasi pag nakinig lang, hypocrite. Sa ibabaw lang yan. Ang hinahanap natin, yung nakinig at ginagawa yung napakinggan. Yun talaga yung may puso. Naintindihan natin? Hindi yung uso lang. Hallelujah, praise the Lord. Oh my Jesus, my Jesus. Wala naman pagsunod. Pag tinuro mo mga doktrina ni Kristo, ayaw paniwalaan. Tinatakwil. Turo mo doctrines of grace. Turo mo total depravity. Subukan mo. Turo mo unconditional election. Ituro mo na si Kristo namatay lang para sa mga tupa. Tinubos niya mga tupa, hindi kasama mga kambing. Tingnan ninyo kung tatanggapin nila mga aral na yan. Yan po yung mga aral ni Kristo. See?
Kaya ang totoong saved, tinatanggap nilang aral ni Kristo. Hindi lang si Kristo tinatanggap. Pati aral niya. Ang bira, tinanggap si Kristo. Tapos yung aral ni Kristo ay paniwala. Anong klase yun? Hindi totoong tumanggap yun. Nguso lang yun. Yung puso malayo. Kitang-kita naman eh. Napapatunayan naman. Di ba? Yun o yun. Now, sinasabi ko ito mga kapatid, hindi ho tayo nagtuturo na para masave ang isang tao, kailangan paniwalaan niya yung doctrines of grace para masave. Wrong! Hindi tayo nagtuturo ng gano'n. Ang sinasabi natin, ang totoong save, paniniwalaan niya ang doctrines of grace. Bunga yon ng pagiging tunay niya. Eh ngayon, tinuro mo, nagalit pa. Save yun? Sa'yo na lang, save yun. Sa amin, hindi ubra yan. Tanggapin mo si Kristo, tapos aral ni Kristo, ayaw mo? Eh, aral niya yan. So, ibig sabihin, hindi ka tunay tumatanggap kay Kristo. Akala mo lang yun. Hypocrite. Yan ka. Hindi ka sincere. Ang puso mo malayo kay Kristo. Malayo ka sa aral ni Kristo eh. Oh. See? Yun ang sinasabi natin. Kaya pantest natin yan eh. Yung doctrines of grace sa mga nagsasabing sila daw saved. Sila raw ay kabilang sa kingdom. Sila raw ay mga children of the kingdom. Nung itinuro mo yung doktrina ni Kristo, ang lumabas, children of the wicked one. Patay. Tares pala. Akala mo weak eh. Kasi kamukhang kamukha eh. Akala mo talaga Kristiyano eh. Kasi kamukhang kamukha. Hallelujah, praise the Lord. My Jesus, my Lord. Ang pinakikinggan din, mga gospel song. Kinakanta rin, mga Christian song. Uma-attend din pag Sunday. Nagbabasa rin ng Bible, nananalangin. Christian na yon. Laliman mo pa. Laliman. Kasi makikita mong pagkakaiba sa ugat. Sa ilalim ng lupa. Yung totoo may ugat. Yung nagkukunwari, walang ugat. Yun yung Lucas 8:13. Sandaling sumampalataya pero walang ugat. Yan. Bumigay na. Hindi na nagpatuloy. Kasi nga walang ugat eh. Hindi naman talaga naugatan sa puso ng salita ng Diyos. Hindi nakapenetrate. Kaya sa ibabaw lang talaga eh. Sa ibabaw lang. Ang kanyang kaligtasan na sinasabi, ang kanyang relihiyon, sa ibabaw lang. Walang lalim. Yan tawag dyan, hypocrite. Mapagpaimbaba. Sa ibabaw lang kasi. Alright. Sana tayo. Punta na tayo sa 5 foolish virgins. Ito namang foolish. Balik tayo Matthew 25. Siguro hanggang dito lang tayo. Tuloy lang natin to sa ngayon ay 6:30 na, no? So, napaliwanag na natin yung 5 wise virgins. Ano naman tong 5 foolish virgins? Hindi yung kabaliktaran. Diba? Kung ang yung 5 wise virgins, mga saved, elect Israelite, ito naman, unsaved, reprobate Israelites. Hindi sila kasama sa election of grace. Sila'y mga takapagpahayag lang, pero wala naman talagang biyaya. Graceless professors, reprobate Jews. Kung ang 5 wise virgins ay sincere Christians, tinawag silang wise, ito naman hypocrite Christians, hypocrite Jews. Kaya foolish. Foolish sila kasi yung paraan ng kanilang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kanilang self-righteousness. They try to establish their own righteousness. Gaya ng sinabi ng Apostle Paul sa Romans chapter 10. Basahin natin, verse 1. Romans chapter 10, verse 1. Ito yung mga kababayan ni Apostle Paul. Romans 10:1, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel, napakaliwanag, definite,
Hudyong pinag-uusapan, Israel, is that they might be saved. May problema kasi, ano yon? Verse 2. For I bear them witness that they have a zeal for God. You see? Maka-Diyos din naman eh. Religyoso din naman eh. You see? Nagpapahayag na they know God. They profess that they know God. But not according to knowledge. See? Bakit? Ano yung not according to knowledge? Kasi ito, verse 3. For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness. See, gusto nilang maging matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. Hindi tatanggapin ng Diyos yun. Ang sariling katuwiran o ang sariling righteousness, maruming basahan yan sa harapan ng Diyos. Ang kailangan natin para tayo tanggapin ng Diyos ay yung righteousness ni Jesus Christ. Yung katuwiran ni Kristo kasi perfect yun. Banal yun. Ngayon, paano mapupunta yan sa iyo? Pag ikay sumampalataya kay Kristo. Ililipat niya sa iyo. Ngayon, pag hindi ka sumampalataya, hindi ka righteous. Kahit ano pagsisikap mo na maging mabait, maging mabuti, sumunod sa kautusan, you are establishing your own righteousness. And that kind of righteousness, God will reject. I know you not. I never knew you. You don't have the righteousness of my Son in you. I never knew you. What I see in you is your own righteousness. You are establishing your own righteousness. And that kind of righteousness is a filthy rag. Reject! Go into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. See? Yan ang nakita ni Pablo sa mga kababayan niya. Mali. Ang ginagawa ninyo. Paano kayo maliligtas niyan? Bagamat ang desire ni Paul maligtas ang kanyang kababayan, kaya lang nakita niya mali ginagawa nila. You see that? Hindi sila nagsasubmit, tuloy natin basa. Have not submitted themselves unto the righteousness of God. At yung righteousness of God, that is the righteousness of Jesus Christ. Pag isang tao makasalanan, sumampalataya kay Kristo, yung righteousness ng God, which is the righteousness of Jesus Christ, ililipat. Ang tawag dyan, imputation. Ibibilang doon sa taong sumampalataya kay Kristo. Kaya yung taong sumampalataya kay Kristo, magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Not because of his own righteousness, but because of the righteousness of Jesus Christ, whom he believed. See that? Nobody is righteous before God. Nobody. Kaya lang tayo naging righteous, mga kapatid, because of our Lord and Savior Jesus Christ. Because dahil lang sa Kanya kaya tayo makakapasok sa langit. Hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa. Alright? Verse 4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Ang problema sa mga Hudyo, doon pa rin sila sa law of Moses. Para maging righteous sila. Sunod kayo, magpatuli kayo, ganito gawin ninyo. Pati mga hintil, tinuturo nila, ganun nagalit si Pablo Verse 5, for Moses describeth the righteousness which is of the law, that the man who doeth those things shall live by them. Kung magagawa. Kaso nga, hindi nga ginawa hindi nga sinunod But the righteousness which is of faith, through Jesus Christ, speak it on this wise. Say not in thine heart, who shall ascend into heaven? That is, to bring Christ down from above. Or who shall descend into the deep? That is, to bring up Christ again from the dead. No need. Kasi andyan na malapit na yung righteousness Si Jesus Christ ang righteousness. Ang gagawin lang ito that if you shall confess with your mouth, verse 9, the Lord Jesus, and shall believe in your heart that God hath raised him from the dead, you shall be saved. Verse 10, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. That's it. Okay. Kaya lang itong mga Hudyo foolish, hindi sila nag-submit sa righteousness ni Jesus Christ o sa
righteousness ng Diyos. Foolish talaga sila. You see that? Now, ang nangyari sa kanila, sabi nga ni Paul, meron lang silang anyo ng kabanalan. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 5. Okay pa kayo, mga kapatid? Tuloy pa natin. Sabi sa inyo, hanggang last 9 tayo. Dito na lang tayo. Tapos na tayo. Konti na lang. Alright. Ano sabi ron? 2 Timothy 3:5. Ganito rin ang mga Hudyo. 2 Timothy chapter 3 verse 5. Having a form of godliness. Ayan, form. Yung salitang form, ang ibig sabihin niya sa Tagalog, anyo. Ibig sabihin, appearance. Sa itsura lang. Sa labas lang. Ayan. Sa labas, kala mo, Kristiyano. Pero hindi sa puso. Ang totoo, panirang damo. Ang totoo, kambing. Ang totoo, masamang isda, bad fish. Ang totoo, anak ng kasamaan. Children of the wicked one. Hindi sila children of the kingdom. You see? Anyo lang sila form of godliness. But the power of godliness, they deny. But denying the power of godliness. Anong gagawin sa mga yan? Layuan. Lumayo ka na dyan. Kung ikay kabilang sa ibang church na puro lang form of godliness, umalis ka na dyan. Madadamay ka sa kanilang pagpapaimbabaw. Doon ka sa tamang church. Pumunta ka roon. Yan kung ang himala ng biyaya gumawa na sa iyong puso. Yeah. So yan po ang nangyari sa mga Hudyo, no? The word power means the principle of godliness, or the root of the matter of godliness, or God's saving power, or God's saving grace. It is not in them. Yung puso, malayo, walang laman, pero sa nguso, ang galing. Ang galing. Mahiya ka pa nga, baka sabihin mo, mas banal pa yun kaysa sa akin. Mukhang mas Kristiyano pa yun kaysa sa akin. Mahiya ka pa nga. Mapagkakamalan mo talaga Christian sa loob ang pagkakaiba. Yung power of godliness wala sa kanila. Yung power ng Diyos na kapagliligtas wala sa kanila. Untouched. Untouched. Mga puso nila untouched. So yan po yung mga Hudyo. At kung papaanong ang mga wise virgins ikinumpara sa wise man who builds his house upon the rock, ay yung foolish. Kinumpara sa foolish man who built his house upon the sand. Balik tayo, Matthew chapter 7, verse 26. Yan ito yung kunyari Kristiyano. Hindi pala. Matapos nating malaman yung totoong Kristiyano, balikan nga natin yung totoong Kristiyano 24. Ayan Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them. Mga kapatid, that's the emphasis. Doeth them, Ginagawa. Ginagawa, Matapos yung mapakinggan itong mensahe, gawin natin, Please lang, pakiusap. Sumunod tayo, Gawin natin. Kaya pag hindi mo talaga kayang gawin, isa lang ibig sabihin niya, hindi ka totoo. Akala mo lang, kabilang ka sa children of the kingdom. Kaya nga may utos ang Biblia, patunayan mo. Prove yourself na ikaw nga ay saved, na ikaw ay mananampalataya. Make your calling and election sure. That's your duty. Examine yourselves whether you are in the faith. Prove yourself.
Otherwise, you are a reprobate. Unsaved. Katulad ng 5 foolish virgins. So that's the challenge, mga kapatid. That's a message. Let's continue. And doeth them, I will liken him unto a wise man. You see that? Who built his house upon a rock. Ito yung merong katotohanan. Ito yung totoo. Andyan yung realidad. Hindi nguy-nguy lang, hindi bla 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 lang, hindi salita lang. Ginagawa eh. Ginagawa. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. 26. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not. Warning. Sa inyong mga hindi sumusunod, hindi tumutupad, hindi ginagawa. Walang ginagawa, walang response, walang action, wala. Hanggang ngayon. Andiyan ka pa rin sa kalalagayan mong yan. Wala pa rin pagbabago. Eto ka. Shall be likened unto a foolish man, foolish virgin, who built his house upon the sand. Kaya nangyari, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell. Destruction ng kanyang buhay, destruction ng kanyang kaluluwa, kapahamakan doon sa impyerno, sa outer darkness, kung saan naroon ang weeping and gnashing of teeth. And great was the fall of Eve. So ngayon pong gabi, isipin mo yan, itong mensaheng ito, kapatid. Seryoso po ito, hindi tayo nagbibiro dito, hindi rin nagbibiro ang Diyos, hindi nakikipagbiruan ng Diyos. Tingnan natin ating mga sarili. Baka, alin tayo dito? Yung 5 wise virgins? Saan tayo kabilang? 5 wise virgin o dun sa 5 foolish virgin? Ha? Patunayan natin sa ating mga gawa. Kahabagan nawa tayo ng Diyos. Bigyan tayo ng biyaya para yung biyaya kasing yun ang gagawa sa atin para mapatunayan natin na tayo ngayon mga totoo. Kaawaan tayo ng Panginoon. Tutuloy po natin yan mga kapatid sa October na. Manalangin po tayo. Pagkatapos ito, tayo po'y dadako na sa ating hong banal na po. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa kagandahan ng inyong aral. Salamat po sa kaliwanagan. Salamat po sa banal na Espiritu. Ang Espiritu ng katotohanan nag-guide sa amin sa truth. Appreciate po namin, Panginoong Diyos, ang ginagawa niyo sa amin. Napakalaking challenge po ito sa amin. Suriin ang aming mga sarili, kung kami nga po ba, saan kami kabilang? Doon po ba sa 5 wise virgins o doon sa 5 foolish virgins? Katulad sa Israel. Ito po'y comparison lamang po, Panginoon. Pinakikita niyo sa amin. Paghahambing lamang. Upang masiyasat namin ang aming mga sarili. O Panginoong Diyos, tulungan niyo kami na hindi lang maging tagapakinig, kundi taga-tupad din naman ng iyong salita. Dahil kung hindi, ang sabi po, dinadayat lamang namin ang aming mga sarili. Kami pa rin ang lugi, kami pa rin ang talo. Walang kwenta, walang halaga. Kaya Panginoong Diyos, sana po ang mensahe ito'y tumama sa puso ng mga nakinig ngayon, kasama ng inyong kapangyarihan, ilusin niyo po ang kanilang mga puso. Mahabag tayo, Panginoong Diyos, sa kanilang lahat, lalo na sa pamilya namin, mga anak namin, mga magulang, mga kapatid, mga asawa. Panginoong Diyos, maawa kayo sa kanila. Iligtas niyo po sila mula sa kanilang mga kasalanan. Patawarin niyo sila. Habang may panahon pa, panalangin namin na makasama din namin sila doon sa kabilang buhay, doon sa kaluwalhatian, doon sa kaharian ni Kristo Jesus. Sama-sama din kami doon, Panginoong Diyos. Yan po aming panalangin. At ngayong gabi ay amin pong alalahanin ang aming Panginoong Jesus sa pagdiriwang ng banal na hapunan, ang hapunan ng Panginoon, Panginoong Diyos,
Kami nagpapasalamat sa privilege nito na makahapong kasama ni Jesus Christ sa kanyang tinatawag na hapunan. Isang dakilang pribilehiyo na makasama. At itong hapunan ito ay magsisilbing paalala sa amin sa malaking hapunan na mangyayari doon din sa kaharian ng Panginoon Hesus dito sa lupa. Kasama si Abraham, si Isaac, at si Jacob, ang mga patriarka. Panginoong Diyos, gawin niyo po kaming karapat-dapat na mapasama po. O kaya naman doon sa babaeng kasintahan na pakakasalan at aming Panginoon Hesus. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang banal na hapunan. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po aming dalangin. Amen. So tayo po ay dadako na ho at dali na ang ating mga elemento ho di. Maupo muna ho mga kapatid. Alright, so habang